Kuya, imagine mo to, isang gabi habang tahimik akong nag-iisip tungkol sa basketball, biglang may nagsabi sa akin na nakalimutan niya ang pangalan ng isang superstar. At doon nagsimula ang lahat, yung tipong kilala mo talaga pero parang may nakalimutan kang parte sa kanya. Paano mo siya ilalarawan? Ano ba talaga ang tunay niyang kwento? Ako si Doncic. Wait, hindi, joke lang. Pero sa skit ko ganito talaga nangyari. Sinabi ni JJ na may isang manlalaro sa Lakers na sobrang reklamador sa referee tuwing may laro. Ako ba yon? Tanong ko. Kasi sa team namin, ako lang naman ang ganun, di ba? Tapos sabi niya, parang bagay na bagay sa kanya ang Hollywood lifestyle, ang party, ang gabi-gabing lakad. Hindi naman ako yun sagot ko. Ako kasi tahimik lang, walang ganun. Pero patuloy siya, kailangan daw natin siyang kunin kaya kailangan nating bitawan si Anthony Davis noon. At doon na ako natawa, kasi sino pa ba ang pumasok bilang kapalit ni AD kundi ako? Tapos dagdag pa niya, sobrang effort daw sa depensa, diving kahit minsan hindi na kailangan, parang pinipilit ipakita na kaya niya. Hindi naman ako ganun, natural lang akong nagde-defense, depense ako. Hanggang sa sinabi niya, triple-double madalas, taga Slovenia, bagong max contract at laging may puting headband. Doon na ako sumuko. Sige na, ako na yon. Si Luka Doncic nga. Katawan ng kwento. Mga kaibigan, ganito talaga ang naging isa kong solo skit. Buong buo kong ginawa ng mag-isa, walang script, puro biglaang reaction at pagpapanggap. At sobrang saya ko habang ginagawa yon kasi parang nabubuhay yung mga manlalaro sa harap ko. Pero hindi lahat ng comments ay masaya. May mga nagsabi na mababa raw ang kalidad, may iba namang inihambing sa ibang channel. Bakit ganito lang, sabi nila. At oo, naiintindihan ko yon. Hindi naman ako comedian, hindi ako perfect sa pagsasalita. Matagal na akong nagko-content, tungkol sa NBA, 5 taon, 6 na taon na siguro. Mula sa simpleng reactions, English play-by-play, hanggang sa paghahanap ng sariling paraan para magka-originalidad. Gusto ko kasing magbigay ng sarili kong flavor. Hindi lang puro highlight reels o balita, gusto kong ipakita ang fun side ng NBA sa paraang kakaiba. Yung tipong ikaw mismo ang tatawa habang nanonood, kaya kahit may negatibo, patuloy pa rin ako. Kasi ramdam ko na may mga taong natutuwa at naghihintay sa mga ganitong content, lalo na sa off-season na walang masyadong laro. Noong una, trial lang talaga to, pero naging regular na. Inspired ako sa isang sikat na comedy duo sa Japan na magaling sa quick exchange at absurd humor. Yung feeling na, hindi ba to, tapos biglang twist. Kaya binigyan ko ng sariling twist gamit ang NBA players. Si LeBron, si Luka, at marami pa sana sa susunod. Sa totoo lang, mahirap, lalo na kapag off-season at konti ang fresh na topics. Pero yun din ang nagpapahirap sa akin na maging mas creative. Kaya kung may mga suggestions kayo, lalo na yung mga taga Visayas o Mindanao na sanay sa ganitong banatan, sabihin nyo lang, open ako sa feedback para mag-improve. Mid-CTA. Kung na-touch kayo ng kwento na to, kung ramdam nyo yung passion at effort sa likod ng mga simpleng videos, pakishare naman po. Malaking bagay yun para sa maliit na creator tulad ko. Pagtatapos. Sa huli, basketball lang naman to, pero para sa akin higit pa yun sa laro. Ito yung paraan ko para kumonekta sa inyo, para mag-share ng saya at para patuloy na matuto. Salamat sa mga sumusuporta mula pa noon. Salamat sa mga nanonood kahit hindi perfect. Kung nagustuhan nyo to, huwag kalimutang i-like, i-subscribe at i-bell ang notification para updated kayo sa susunod na skits at stories. At kung nasa Fukuoka kayo or interested sa basketball community at English practice, mag-DM lang po. Maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod na kwento, keep ballin' at keep dreaming. God bless.